Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa binatang bagong salta sa syudad para maghanap ng trabaho. Ngunit napagkamalan siya ng isang matandang may sakit na Alzheimer na kanyang anak na lalong nagpagulo sa kanyang buhay. Ang pelikulang ito ay ang Chinese drama heart-tugging film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Unexpected Family. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang lahat kay Ren Jiqing, ang matandang nakakaranas ng pagkakalimot ng mga alaala. Sa kabila ng edad, malakas pa din ang pangangatawan nito, ngunit ang problema, nakitaan nito ng mga sintomas ng sakit na Alzheimer disease. Ang binatang si Zhang Bufan iniwan ng trabaho sa kanyang probinsya upang magtungo sa Wuhan, isang malaking syudad, upang tuparin ang kahilingan ng lola bago namatay na makabalik sa kanyang bayan. Balak maghanap raw ni Bufan ng trabaho upang mabilhan ng libingan ang lola. Pagdating sa pupuntahan, muntika na itong madisgrasya. Pero dahil din dito, nakahanap siya ng pwedeng mapapasukang trabaho at agad pinuntahan na pagmamay-ari ni Mr. Jia. Sinubukan ang kakayahan niya sa kabila ng balak talaga itong lukuhin para magtrabaho sa kanya ng libre. Mabilis lang natapos ni Bufan ang paglilinis ng sasakyan at napabilib sa kanya si Mr. Jia sa malinis na gawa. Tinanggap agad ito sa trabaho at binigyan ng matutuluyan na hindi libre at ibabawas na lang sa kanyang sweldo. Ngunit ang matandang nagmamay-ari ng mga paupahan inatake na naman sa sakit na wala silang alam. Ayaw itong makipag-usap sa kahit kanino kabilang ang kanyang mga matatagal ng nangungupahan. Buti na lang may susi ang isa rin sa matagal na tenant na si Xiaoyu, pero inakala ng matanda magnanakaw ang mga ito. Nang subukang salagin ni Bufan ang espada, biglang naalala ng matanda ang anak na dating world champion sa weightlifting. Napagkamalan nito ang binata na kanyang anak na nagbabalik. Aalis na sana ang binata, ngunit hinawakan siya ng matanda. Napatid ito at nawala ng malay, kaya isinugod sa ospital, subalit walang ibang kamag-anak ang matanda. Tanging ang mga nangungupahan lang ang nagmamalasakit sa kanya, kabilang ang pinakamatandang tenant na si Auntie Jean. Natigilan si Bufan nang malaman na mag-isa lang ang matanda sa buhay. Sinabi rin ng doktor sa kanila na mayroon itong sakit na Alzheimer at wala pang epektibong gamot para rito. Pinayuhan sila na habang unti-unti siyang nakakalimot, kailangan ng pamilya ng mahabang pasensya at acting skills upang maging matatag. Naisip ng lahat ang binata ang gawing magpanggap na anak ng matanda, ngunit ayaw itong pumayag. Sa pilitan siyang kinumbinsi ni Mr. Jia na dagdagan ang buwanang sahod para lang sa matanda. Pumayag na din ang binata nang marinig ang huling alok. Dating weightlifting champion ang anak ng matanda noon, pero umalis nito ilang taon na ang nakakaraan at hindi na nakabalik pa. Ang kanyang mga tenant ang nagsama-sama upang tulungan ang matanda, pero nang magising ito, hindi na sila nakilala bukod kay Bufan na inaakala niyang anak. Nagpakilala si Mr. Jia na boss ng anak sa trabaho. Si Xiaoyu naman nagpanggap na asawa ng anak, habang si Auntie Jean ang kanyang balae, at naniwala siya sa mga ito. Pinatulog si Bufan sa kwarto ng dating anak na matagal nang nabakante. Naalala ng binata ang lola ang dahilan kung bakit siya naroon at itinabi muna ang abo sa ilalim ng kama habang hindi pa siya nakakabili ng libingan. Kinabukasan, ng magising ang binata, nakabukas na ang pintuan ng kwarto, nawawala ang itinabi niyang lata sa ilalim. At paglabas, inakala nitong ang abo ang itinitimpla ng matanda, kaya pinigilan niya ito, na kay Xiaoyu pala ang abo na ikinagalit niya sa pangingialam nila dahil hindi naman niya sinabi kung ano talaga ang laman ng lata. Ngunit pati ang buhok ng binata pinakialaman. Napansin niya ring nawawala ang pantalon na itinapo na pala ng matanda sa basurahan nang makitang mayroong butas. Nagmadaling hinabol ni Bufan ang truck ng basura na dumaan. Subalit nagkahalo-halo na ang mga basura, kung saan kasama palaro ng kanyang wallet at ID card na ngayon wala na lahat. May ipinakitang bag ang matanda na naroon ang kanyang ID card, pero sa kanyang totoong anak ang ID na lalong ikinagalit ng binata at itinapon ang bag. Naalala ng matanda na may itinabi siyang pera para sa anak. Biglang nagka-interes si Bufan nang makita ang halaga ng pera at agad isinama ang matanda sa bangko. Ngunit habang magwi-withdraw, biglang hindi na siya nakilala ng matanda. Tumawag ng security ang teller ng bangko upang hulihin ang binata, pero iniligtas din siya ng matanda nang makita ang anak na sinasaktan. Matapos nito, pinuntahan ni Bufan si Mr. Jia na galit sa pagkakawala ng kanyang ID at wallet. Humingi ito ng tawad sa nangyari, sa kabila ng hindi sila magkaano-ano dahil ang matanda ang tumulong sa kanya para maipatayo ang shop. Sa bahay ng matanda, madalas nagbebenta si Xiaoyu ng herbal na inumin para sa kanyang kalusugan.
Nakabalik na din si Buffon na may maayos ng itsura subalit bigla na lang sumabog ang oven ng matanda at iniharang nito ang sarili para iligtas ang anak na hindi inaasahan ng binata. Ngunit kinabukasan ng magising, nagsimula na lalo ang kalbaryo ng binata dahil dating coach ang matanda sa anak, kagaya ng dati maaga itong ginigising para magsanay, ngunit hindi kayang magbuhat ni Buffon ng mabibigat na bagay. Nagpanggap itong nahihilo sa katinakasan ng pagsasanay ng matanda para magtrabaho, pero sinundan siya roon upang pilitin na tapusin ang training. Tumanggi si Buffon at sumakay sa kotse ng boss, sumunod din ang matanda para ituloy ang pagkuha ng pera kaya mabilis itong nagpunta ng bangko subalit naiwan ng binata ang telepono sa sasakyan. Nang mapansin ng boss na nawawala ang sasakyan tinawagan nito si Buffon. Kinuha ng matanda ang telepono ngunit natanggal nito ang handbrake ng sasakyan at nagsimulang tumakbo. Hindi na naman natuloy ang balak ni Buffon na kumuha ng pera upang iligtas ang matanda na iniisip ang tawag sa telepono ng anak. Sinubukang pigilan ni Buffon ang sasakyan subalit nahulog siya at bumangga ang kotse sa ginagawang gusali, may tumamang tubo sa harapan na inakalang kung ano nang nangyari sa matanda. Pero nang tingnan hindi tinamaan ang matanda na labis ang pag-alala ng binata, pero ginawa niya lang ito sa pag-alala sa anak na baka importante ang tawag. Nang malaman ni Mr. Ja ang nangyari galit na galit ito sa pagkasira ng sasakyan, pinagtanggol ito ng matanda at nangakong babayaran ang lahat ng pinsala sa kotse upang bumalik sa pagsasanay, pero tumanggi si Buffon dahil balak na niyang umalis at agad na nag-impake saka iniwan ang bahay ng matanda nang hindi alam kung saan pupunta. Kinabukasan ng oras na ng training, gigisingin na sana ng matanda ang anak pero nalaman niyang wala ito roon. Nang may nakita siyang lumang tiket ng tren balak niya itong sunduin, sa mga oras ding yun nagtitingin ng lupang mapaglilibingan si Buffon para sa lola. Ngunit masyadong mahal ang nakita kaya naghanap na lang ito ng mapapasukang trabaho habang nag-alala ang lahat sa matandang nawawala. Naroon pala ang matanda sa abandonadong estasyon naghihintay na dumating ang anak. Kahit bumubuhos ang malakas na ulan ayaw pa din itong umalis roon kahit anong pilit. Tinawagan na nila si Buffon pero mayroon itong trabaho sa isang construction, ngunit hindi siya binayaran ng kumpanya dahil wala siyang ID na maipakita. Nang makita niyang ayaw umuwi ng matanda hanggat wala ang anak na alala nito kung gaano siya kahalaga, dali-daling pumunta si Buffon kung saan siya lang talaga ang hinintay upang umuwi ito. Simula ng araw na yun sinunod na ni Buffon ang mga pinapagawang pagsasanay sa kanya. Kahit ayaw niyang gumising ng maaga napilitan siyang gawin ang gusto ng matanda sa pag-weightlifting habang nagtatrabaho kay Mr. Ja. Nakakuha na din ng bagong ID ang binata, nakatanggap naman ito ng tawag ng isang emergency sa shop pero pagdating may nakahanda palang sorpresa para sa kanyang kaarawan. Hindi na napigilan ni Buffon ang sarili dahil buong buhay niya ngayon pa lang siya makakaranas na ipagdiwang ang kaarawan. Sinulit nila ang gabi ng puno ng kasiyahan at bago umalis ang matanda may ibinigay ito sa binata na pera bilang regalo sa anak. Pagbalik sa loob, humanga si Mr. Ja sa ipinakitang husay ng acting ni Buffon upang mapasaya ang matanda, pero para kay Buffon hindi na acting ang lahat dahil unti-unti na din siyang napamahal sa matanda. Ngunit si Xiaoyu na mukhang palaging masayahin mayroon din pala itong pinagdadaanan na problema sa pamilya. Nagpatuloy sa pagsasanay si Buffon sa araw-araw kasama ang matanda. Nang sandaling yun may humingi ng saklolo ng may batang nahulog sa ilog na agad tinulungan ni Buffon, subalit nang makita siya ng matanda sumunod din itong tumalon sa pag-alala sa anak, hindi pala ito marunong lumangoy buti na lang na iligtas ng mga doktor ang buhay ng matanda. Ngunit nang dahil sa aksidente lalong lumala ang sakit na pagkakalimot ng matanda, hindi na niya lalo kilala ang lahat maging si Buffon na kinikilala nitong anak. Malaki ang pagbabago ang ipinakita ng matanda nang tila bumabalik ang kanyang isip sa pagkabata, gayunpaman, napakalma din siya ni Auntie Jean matapos mapainom ng gamot na pampatulog, pero ang lahat walang balak iwanan ang matanda na itinuturing na nilang pamilya. Isang umaga, nagising ang matanda na mayroon itong naalala sa nakaraan, nag-alala na naman ang lahat sa pagkawala niya kung saan nagtungo ito sa nursing home upang dalawin ang coach na matagal nang hindi nakikita. Sa pamamagitan ng tracker nahanap din nila ito sa nursing home, pero ayaw sumama ng matanda sa kanila pauwi dahil aalagaan niya ang coach. Dumating si Mr. Ja at Xiaoyu upang sapilitan itong iuwi, ngunit pinagkamalan silang mga magnanakaw kaya pinilit ng binata na maalala siya ng ama. Subalit naalala nito ang totoo niyang pagkatao lalo na nang subukan siyang lukuhin ni Buffon upang makakuha ng pera. Nang malaman ito ni Mr. Ja galit na galit siya sa ginawa ni Buffon at iniisip na kaya ito pumayag magpanggap na anak upang pagnakawan ang matanda,
Nagalit na din ang lahat sa kanya pero inilahad ng binata na mas masahol pa sila sa kanya dahil ginagamit nila ang matanda para pagkakitaan. Tuluyan ang tinapos ni Buffon ang pakikipag-ugnayan sa kanila habang naroon pa din ang matanda sa nursing home, pinili na ding umalis ni Xiaoyu sa bahay. Isang gabi sa nursing home binawian na ng buhay ang coach, sinubukang pumasok ng matanda sa ambulansya pero pinigilan ito ng lahat at dumating din doon si Auntie Jean upang tulungan ito. Nakatanggap na lang ng balita si Buffon sa nangyari kung saan tinatratong baliw ang matanda sa nursing home, pagdating roon agara niya itong pinakawalan sa pagkakagapos at dumating din ang lahat na kalmado na itong sumama pauwi. Wala silang balak iwan ang matanda sa nursing home, kaya ginawa nila ang makakaya upang manatili ito sa kanyang bahay nang hindi nalalagay sa panganib sa kabila ng lalo nang lumalala ang sakit. Ngunit may nakita itong lumang CD na bigla niyang ikinagalit at gustong ipatapon. Naglalaman pala ito ng kuha ng huling laban ng anak na nakakuha lang ng silver medal. Inamin na ni Mr. Ja ang totoo na 10 taon na ang lumipas na matay sa sunog ang anak ng matanda bilang isang fire volunteer. May naisip ang mga ito na baguhin ang masamang alaala ng matanda. Balak nilang ibalik ang panahon na ang anak niya ang nag-champion sa kompetisyon. Nagtulong-tulong ang lahat upang makopya ang dating itsura ng lugar. Gamit ang mga kahoy ito ang ginawa nilang plates na magmukhang totoo. Nang handa na ang lahat marami ang nagpunta upang suportahan ang ginagawa nila para sa matandang may Alzheimer. Nagising na lang ito na inakala niyang panaginip ang lahat pero unti-unti rin siyang naniwala nang makita ang Amerikanong matinding kakumpetensya ng anak sa kabila ng peke lang ang lahat. Sumunod din lumabas si Buffon na nagpapanggap bilang atleta ng China, dahil dito nagbalik ulit ang alaala ng matanda sa kanyang anak kung saan nagtagumpay ang kanilang plano. Sunod-sunod na ginanapan ng bawat manlalaro ang kanilang gagawin sa kompetisyon ngunit unti-unti ring nasisira ang mga kahoy na plates, hanggang sa matapos ang binata tuluyan ang nawasak ang lahat. Nagkakaproblema na sila dahil ni isa wala nang pamalit para roon, napilitan si Buffon na gamitin ang totoong plates para sa kanyang huling laban. Nang handa na ito biglang naalala ng matanda ang nakaraan sa kompetisyon at gusto niyang pigilan ang sarili. Dahil sa nakaraan siya ang dahilan kung bakit natalo sa kompetisyon ng anak sa pakikialam sa kagustuhan nito. Noon pa man siya na ang sinusunod ng anak na makakuha ng gintong medalya, hindi niya iniisip na mayroon ding gustong gawin ng anak para sa sarili at ayon na ang huling laban ng anak na nagpamiserable sa kanilang pamilya, ito rin ang dahilan ng maagang pagkamatay ng asawa. Nang maalala lahat ito ng matanda, hinayaan na niya ang anak na gawin ang gusto at ibinigay na lang ang buong tiwala. Sinimulan na rin ni Buffon ang huling pagbubuhat ngunit ngayon ay totoo ng plates. Sa di inaasahan, nagawa niyang mabuhat ang totoong plates at naipakita sa matanda na ang anak ang nakakuha ng gintong medalya sa kompetisyon na sobrang ikinasaya nito. Isang taon ang lumipas, nagtatrabaho na ngayon si Buffon sa malaking kumpanya ng paggawaan ng sasakyan, pero nakatanggap ito ng balita na wala na ang matanda sa sakit sa puso. Nagpunta ang lahat sa bahay nito at ipinakita ni Auntie Jean ang nakuhang recorded video ng matanda kung paano ito pinipilit ang sarili na hindi sila makakalimutan isa-isa bago pa lumala ang sakit. Binisita nila ang matanda sa libingan na ngayon hindi na nahihirapan sa karamdaman at ipinakita na sa unang dating pa lang ni Buffon inakala na ng matanda na siya ang kanyang anak na may masayang ngiti. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.